Senator Ping, siya na yung Blue Ribbon Committee Chair, no? Yes. At the same time, pro temp. Pro tempore. So basically, they moved away from tradition, no? Na pag nando ka sa top leadership, hindi ka nakukuha ng chairmanship, no? And sa akin, I don't mind it, no? Dahil mahalaga yung mahalaga yung Blue Ribbon or yung finance and appropriations sa isang katulad ni Ping. Dahil hindi yan tatanggap ng monkey business tungkol sa mga pork barrel o insertions, no? Pero naiwan yun kay Win Gatchalian eh. Naiwan kay Win Gatchalian. At maganda rin yung Blue Ribbon para kay Cheese. Dahil talagang investigador yan. No? Pero may kakampi naman siya ron. Nandun naman si Senator Risa Hontiveros. Na body-body niya. Kaya magta-tag team sila dyan sigurado. Puntahan natin ito, no? Kasi importante yung connection nitong Senate leadership change at saka yung naging takbo ng pagdinig kanina sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba, napag-usapan din naman natin ito, Senator, kagabi. Pero kanina, lumalabas na targeted yung testimonya, no? Yung pagkanta ng mga diskaya. Parang ganun yung dating, eh, no? Kumbaga sa video, okay, ito lang yung mga kakantahin ko, no? Yan. Pero ako listahan ng mga kakantahin ko. Kasi unang-una... Nawalang senador. Oo nga, no? Talagang, ako naniniwala naman ako, wala talagang senador kasi napakalinis ng mga senador. Parang hindi ka nagulat. Wala yung pagkagulat sa iyong mga mata. Nakikita ko eh. Tanggap ko yan lahat. Tapos pangalawa, 2022 hanggang 2025 lang pala yung kanilang pinag-uusapan dito, no? Kaya malamang magbago yan. Yun nga, yan ang pupuntahan ko. Diba? Kasi yung testimonya nila kanina binigay, Marcoleta yung nakaupo, diba, bilang chairman. Kung Ping Lacson na, pwede ba naman pabayaan niya na, teka, bakit parang ito lang yung tinutumbok nyo? Itong select few, diba? O paano yung iba? So I think that's a reasonable expectation kay Senator Ping Lacson. At isa yan sa pinag-awayan nila ni Marcoleta. Dahil pag dinadala ni Senator Ping Lacson at saka ni Tito Soto dun sa previous government, yung investigasyon, ay pinipigilan sila o kinakat yung kanilang oras. Yun yung isang dahilan kung bakit sa plenary nag-privilege speech si Ping tungkol dito sa corruption at ikinagalit ni Marcoleta dahil ang sabi ni Marcoleta, epal siya. But hindi na lang siya dito sa Blue Ribbon magsalita. O di ngayon, sa Blue Ribbon na magsasalita si Senator Ping. No? So, ang tanong ko naman, bawal ba mag-privilege speech? Bawal ba? Di ba karapatan ng senador yun? Oo. Yung privilege speech ni Senator Ping, yun eh, in aid of investigation. Diba? Kaya, akala naman nila Marcoleta, siya yung bagong-bago, maiisahan niya itong mga veterano, di ba? Tsaka ito naman, no? Kung sasabihin ni Senator Ping yun sa Blue Ribbon Committee, gano'n kahaba yung kailangan niya oras para doon. Tig 10 minutes sila, ano yun? Kukunin niya yung tig 10 minutes ng lahat, ibibigay sa kanya para masabi niya yan. Di ba? Oo. Kaya aalas ko si Senator Ping pag nakita ko. Senator, magpi-privilege speech ka ba sa plenary? Ako very very telling, no, kung ano yung magiging direction tsaka yung tenor ng Blue Ribbon Committee. Kasi kanina madaling maligaw doon sa fireworks, no? Pero kung medyo keen yung observer, makikita natin na meron siyang mga meron siyang mga patterns, meron mga directions. Pwede may mga pinapalutang, di ba? Hindi naman hindi nagsasabi ng totoo yung mga diskaya. Pero mahirap din naman tanggapin na lahat ng sinasabi nila ay, of course, gospel truth, di ba? The very fact na wala silang sinabang senador, medyo questionin mo yung ibang mga sinabi nila. Oo. Pero ito, yung nabanggit na yung pangalan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at saka ni Zaldico. How significant is that? Well, yung kay Saldi kasi parang mas konkreto yung sinabi nila. 'Di ba? Yung involvement ni Saldi. Yung kay Speaker, medyo ang pagkakasabi, narinig
narinig. So, hindi first person eh. Kaya iba yung pagkakatira nila kay Saldi, iba yung pagkakabanggit nila kay Speaker. At mukhang sinagot ni Speaker yon, no? Yung ganong klaseng nuancing na sabi niya, I have never bribed anyone. No? I have never bribed anyone. No? Na kita ko naman, kumbinsido ka. Sobra. So, madali akong paniwala lalo pag mga ganyang kahaba yung denial. Oo. Pero syempre, sa mga tao, hindi naman ganun ka-nuance. Hindi nila alam yung ganung klaseng nuancing. Diba? At syempre, very close si Saldi kay Speaker. Si Saldi naman, naglabas na rin ng statement denying yung mga sinabi ng mga Diskaya. Actually, halos lahat naglabas na ng disclaimer eh. Si Marcy Teodoro, si Roman Romulo, although si Roman Romulo, haba ng paliwanag. No? Mahirap pag mahaba yung paliwanag mo. No? Hindi. Yung una not true, tapos yung pangalawa, nung tapos na yata yung meeting, humaba na. Oo nga. So, dapat dyan maiksi lang. Maiksi lang yung paliwanag. So marami na nagsabi na wala silang kinalaman dyan. No? Kaya ang mahalaga dyan, ano bang ilalabas na ebidensya nung mga Diskaya? Anong mga resibo yung ilalabas nila? No? Parang yung district engineer sa Batangas. Yung kay resibo. Nakapirma. No? Sabi niya, hindi, nagbibigay lang naman kami yung pinapirmahan ko para sa projects ni Congressman Libiste. Tapos nung pinakita ni Libiste yung list, yung pinirmahan, nakalagay doon yung mga projects. So, tingnan natin kung ano yung mga resibo na makikita dyan, nalalabas. No? So far kasi wala pang pinakita prima facie evidence. Mga statement pa lang. Sino yung mga Diskaya? Yung mga Diskaya. Yan, tsaka ano rin yan naalala ko yung Napoles moment ng panahon ninyo, di ba? Matinding debate yan, yung maraming kinakabahan. Masasama ba sila sa Napoles, di ba? Kaya maraming kinakabahan. At dito, biglang naglabas ng listahan na kumbaga, wala ng pagkakataon nyo ba na para siguro makiusap. Huwag nyo ako isama dyan, ganyan-ganyan, di ba? But again, with the change in leadership dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, I would expect more pointed questions, more organization when it comes to the line of questioning, hindi ba? Kasi kanina pinapanood ko yung mga pagkakataon na sumusobrang grandstanding na ibang senador nawawala sa issue no? Hindi pa tumbukin dahil pang side comment. Tapos yung nakita nung marami nagtatanong no? Yung tinatawag nating over-premised question. Diba? Nasosobrahan yung FAMAS Award bid. Pero nung nagsimula kasi yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi pa napapalitan yung Senate President. Kaya marami pa silang mga pasakali, marami pang drama, no? Kaya halimbawa, isa sa sinasabi ng mga tao sa social media, no, na dapat yung Blue Ribbon investigahan yung dating DPWH secretary na kasama sa Blue Ribbon. Di ba? Natahimik lang. Dapat investigahan din yun dahil 13,000 mahigit na flood control projects yung ginawa ng DPWH nung panahon ni Digong at nung si Mark Villar ay secretary ng DPWH. Hindi ko sinasabi na yun ang dahilan kung bakit bumoto siya kay Tito Soto. Wala akong sinasabing gano'n. Hindi naman siguro. Wala akong sinasabing gano'n. Sinasabi ko lang ay merong groundswell na call para investigahan din siya. No? Meron ba? Kailang yata namimili Ako, hindi ka naman pinupush yun. Sa akin, tanggap na tanggap ko na. Si Mark, tahimik lang. Hindi to mahimik Diba? Hindi to mahimik Nagsalita pa ng marami. No? So, dapat bumalik na lang siya sa Committee on Silence. Nung umalis na sa Committee on Silence, lalong nagalit yung mga tao. No? Paano nangyari yun? Nang ingay-ingay mo sa Blue Ribbon, ikaw yung secretary ng DPWH for almost 6 years. Pero kung sakaling tumahimik siya, baka hindi ganun katindi yung reaction ng mga tao. Well, sana si Senator Ping, tumbukin din yan, no? Sana, tumbukin din yung issue ni Escudero tsaka ni Lubiano. Diba? On record yun.
Tapos, napaka-weird naman na hindi matatanong yung DPWH secretary nung panahon ni Duterte. As if yung insertions at saka itong mga ghost projects na ito, bigla lang nangyari after Duterte. Diba? Pwede naman niya sabihin, walang ghost projects nung panahon namin. Diba? Pwede naman. Wala ba talaga? Hindi ako mahilig sa mga multo eh. No. Diba? Napaka-basic nun eh. Kunwari, ikaw, senator, dati kang, kunwari, ikaw yung dating DPWH secretary ng panahon na yun. Diba? The very least, aalamin namin yung expert knowledge mo about it eh, no? O paano ba nangyari yung mga racket na ganyan-ganyan, diba? Parang, the senators would have been gifted with the expert opinion, the gift of experience and institutional knowledge of one of their own, di ba? Oo, dahil kung mahigit 13,000 flood control projects ay wala ni isang ghost. Ibig sabihin, dapat yung secretary ng DPWH noon, dapat biniatify. Ginawang biniatify ng Vatican para naging santo. Tingin mo? The beatification, tapos kinanonize na. Oo, di ba? Kakatapos lang, di ba, may kinanonize? Oo, yung millennial saint. Oo. Baka sakaling maihabol. At saka kung ganun katino yung... Wala naman limit yun, di ba? Oo. Tapos, sobrang bait, no? Sobrang galing ng ganyang DPWH secretary kung talaga ni isang ghost project, wala doon, o substandard, no? Pero nasa majority na siya eh. Uli, baka hindi siya investigahan. Ganun ba yun? Siya, no? Malaking hamon yan dito kay Senator Tito Soto, di ba? Tsaka kay Senator Ping. Pwede ba namang ganun-ganun lang? Wala namang sinasambayan. Sinasanto. Oo, wala yung sinasanto. Walang pakialam yan, whether kasama sa majority o ano. Yan ang pagkakakilala ko dyan.